Nakalive kami ni Baby Loves ng 2 weeks sa work para magbakasyon. At lalabas kami ng isla. Ang unang destination namin, New Brunswick. Yo, let's go! Pero may problema. Di kami nag-research ng lugar na pupuntahan namin. At yung hotel na nabook namin online, di namin alam kung matutuwa o madidismaya kami. At may mga bagay na nangyari na hindi talaga namin inaasahan. At for the first time mga kababayan, makaalabas si Baby Loves ng Prince Edward Island since dumating siya rito. Di pa nakakalabas siya. At sabi niya nga sa akin, ano sabi mo sa akin, Loves, na gustong gusto niya na dumaan dyan sa bridge na yan. Kasi nakikita ko lang siya. So ngayon, this is it. Yun, at pupunta muna kami doon. Mamaya na kami lalabas ng Prince Edward Island. Papakita namin sa inyo isa sa mga pinupuntahan ng mga tao dito. Itong lighthouse na to. Ayun. Loves, pumunta tayo dito nung winter eh. Papicture tayo. Napakalamig nun. Ito yung itsura nito kapag summer. Diyan kami mamaya dadaan mga kababayan papunta dun sa New Brunswick. Pinagdudugtong ng bridge na to ang Prince Edward Island at New Brunswick. 12.9 kilometers ang haba, mga 10 to 15 minutes din yung biyahe. At alam mo ba na $1 billion ang ginastos pang paggawa ng bridge na to. Kaya naman di libre ang paggamit dito. $50 nga yung bayad para sa mga passenger vehicle. At bumiyahe na nga kami ng mga 1 oras papunta sa Moncton. Sabi kasi medyo malapit ito sa mga pasyalan dito sa New Brunswick. At ito na nga, nakarating na kami sa hotel na tutuluyan namin. At mamaya papakita namin sa inyo at sasabihin kung magkano yung 2 days, 1 night dito sa hotel na to. Hotel. Dito kami nag-book kasi isang gabi lang na kami mag-stay ni Baby Loves dito. Dito kasi kami mag-iikot-ikot eh sa Moncton. So ito, yung hotel na to, pinakamura na siya. Malapit lang sa gagalaan namin. So titignan natin yung itsura ng pinakamurang hotel na nahanap namin dito sa Moncton. Mamaya sasabihin namin sa inyo kung magkano yung 2 days, 1 night dito. Ito na yun. Pasok kami ni Baby Loves dito. B, andito na tayo. So nakuha na namin ni Baby Loves tong ano man to, siguro susi. Kukunin lang namin yung gamit namin dito. Tapos i-check namin yung room. Maganda rito, free breakfast pa raw eh. Tsaka lapit lang sa mga kainan. Oo, tsaka sa gasolina no, pag may kailangan kami. Gahanap ko pa ng key na nga yung key. 127, 2 days, 1 night room. Panis. Eh yun. Una napansin ko agad dito. Ano? Amoy sigarilyo. Tsaka yung vibes ng room. Ano, parang bahay lang. Sinauna ng ano. Ano po bang i-expect natin? Magkano to? 127. Ano to? Ano to? Akala ko siya. Closet pala. Walang-wala to sa hotel na pinag-anuhan natin. Asa yung TV? Sabi daw may TV. May tao pa rito. Malinis. Pakita mo. Pero yun nga, amoy Yossi. Amoy Yossi. Pero okay na to. Goods na. Ate, amoy mo ako, hindi masaya. May rep ka pa dito. May elo agad, B. Dito, baka may libreng tubig. Hindi naman tayo dito magluluto. Ang sabi ko nga dito, may libreng almusal bukas. Wala tayong problema sa almusal. Hindi ko na-expect na ganito, B. Ang iniisip ko sa Travelodge ka na book. Ano yung Travelodge na yun? Hotel din yun eh. Oh. Nakita ko yung mukha ni Baby Loves, talagang dismayado eh. Sabi niya, kung gagastos man lang din tayo, dapat ilubos-lubos na natin. Tama naman siya, kaya sabi ko, sige, babawi na lang tayo next time. At ito na nga, bumaya kami ng mga 30 minutes. Pupunta kami dito sa first destination namin dito sa New Brunswick. Pupunta kami ng Hopewell Rocks. Let's go. Yo, nandito na kami. After 30 minutes ng biyahe, mga kababayan. Asa na tayo? Nandito na kami sa Hopewell Rocks. So ngayon, malalaman namin kung anong mga activities na magagawa namin dito sa Hopewell Hopewell tao. Rocks. Ang daming tao as in mo. Alas 4. Sheesh, daming sasakyan. Picture muna siya. Siyempre may bayad to kung magkano. Hindi ko pa alam eh. Wait lang. At wala nga kami binayaran mga kababayan kasi New Brunswick Day daw ngayon. May enjoy mo tong trail papunta sa Hopewell Rocks. Sakto to pag gusto mo mag-video at mag-picture katulad ni Baby Loves. Para ka nasa paraiso, B. Balik ka pa, malayo-layo pa lalakarin natin. Enjoy naman kahit medyo malayo yung nilakad namin. At ito na nga, nakarating din sa wakas. Ang Hopewell Rocks ay matatagpuan sa Bay of Fundy sa New Brunswick, Canada. Yung Bay of Fundy ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamalaking tidal range sa buong mundo mga kababayan na. Kung saan ang pagtaas at pagbaba ng tubig ay umaabot sa halos 16 meters. Mga 5-story building yung taas ng tubig pag high tide. Yung iba napunta dito pag high tide para magkayak. Yung iba naman low tide para makapaglakad-lakad. Para makita din yung mga rock formation
destinations. Nakita ako dito ng seaweed. Saan? B, kung nakakain lang to, B, ubus na to. Ang dami, B. Ayun, ito na mo, tutukan mo. Tingin mo na kain to. Pero sa iba siguro kinakain yan. Lato, kung tawagin. Yan ata yung lato eh. Pag sa Pilipinas to, di ba content anong creator sasabihin? to, kakainin to. Saan isasasaw? Suka lang katapatin. Tapos anong sasabihin? Sabi niya, sarap mga idol. So ngayon, babalik na kami. Low tide eh. Gusto sana namin yung Bebe Loves magkayak. Hanapin namin yung Bukan ng kayak. bukan ng kayak. Kung hindi ngayon, bukas ng umaga babalik kami rito para magkakayak. Loves, hindi tayo uuwi. Hindi tayo nakakapagkayak ha. Sunduan yan. May hagdan nga rin pala rito pababa at saka paakyat. Baka hindi nyo trip yung maglakad na maglakad. Katulad nila papabay, hindi na pwede sa kanila to. May nakita akong malupit dito, B oh. P. I've never seen like this before. Ang galing. Ang galing. Yung tinitignan ko nga to, hindi ko alam kung putik ba yan o ano. Para ako nasa ibang mundo mga kababayan kasi di pa talaga ako nakakita niyang ganyan dati. At umuwi na nga kami ni Bebe Loves kasi medyo gumagabi na nga. Gabi na nga yan kahit medyo maliwanag pa. At bago nga kami bumalik sa apartment para magpahinga, bibili muna kami ng pagkain ni Bebe Loves. So nandito kami ngayon ni Bebe Loves oh. Siyempre, kain kami. Kaso nga lang, mag-alas 8 na ngayon dito eh. Nag-fried rice na lang kami, tapos bibili kami ng KFC na lang, Loves, no? Yan, manok. Ano mo gusto mo? Wings? Wings na lang. Wings na lang. Yung hotel namin ni Bebe Loves, yung banda. Yun, doon kami. So, mag-aapo na kami. KFC muna kami. Tapos, kain na kami sa apartment. Let's go! So, ito na nga mga kababayan, no? Mag-aapunan na kami. Ang aming hapunan, sarado kasi ng ibang mga kainan dito kasi nga New Brunswick Day. At ang malupit pa nga, pareho namin hindi alam ni Bebe Loves. Order namin ng gravy, ganito pala kalaki yung large. Akala namin siguro mga kalahati lang sana dyan. Kasi sa Pinas eh. Ang laki oh, pang sabaw na. Pero masarap, Loves. Masarap. Kahit tayo mga kababayan, pasensya na, kain kami na nakakamay ngayon kasi gusto lang namin pakita sa inyo kahit nandito kami sa Canada mga kababayan. Pag trip namin kumain na nakakamay, kakain kami na nakakamay. Kinabukasan gumising ako na maaga para mag-research ng mga susunod namin pupuntahan. At alam nyo ba na dito sa Canada, uso rin yung nakawan ng kotse. Ako yung kotse ko kasi uso yung nakawan ng kotse rito sa Canada eh. Ingay mo. Bablog ako eh. Umulan pala kanina oh. Salamat sa Diyos, nandiyan pa yung kotse ko. Hindi ka pa nakapag-subscribe ha. Mag-subscribe ka. Kung hindi ka magsasubscribe sa akin, ako magsasubscribe sa'yo. Nag-edit at nag-upload ako ng short vlog at nag-asikaso na nga kami para kakain na rin kami ni Bebe Loves. So ito, pupunta na kami ni Bebe Loves dito sa loob at galmisal kami. Free breakfast. Let's go. Ando, makeup po. Ito, may cereal din nata rito. Very. So ito na yung free breakfast ni Bebe Loves oh. Ito na yun. Ito na yung free breakfast namin. Maganda na nga lang din dito, may palaman mga kababayan at pinagpaplanuhan namin yung magagawin namin gala ngayong araw na to. At pagkatapos nga namin mag-breakfast, dumaretso na kami ng Shediac, New Brunswick mga kababayan. At pupuntahan lang naman namin yung pinakamalaking lobster sa buong mundo. Let's go mga kababayan. Naligaw pa nga kami ni Bebe Loves. Kasi siguro kakatingin ako sa mapa kung saan kami pupunta. Diretso pa daw eh. Kasi Bebe Loves nasa cellphone din. Hindi namin napansin ito, napakalaki. Yan o. Dire-diretso lang kami dito sa kalsada na to kanino. Pero mahalaga, nandito na kami. Yan ang pinakamahalaga doon. Ano mga Pilipino rin napunta rito. Picture daw siya dyan sa taas oh. Bigla akong ginutom nung nakita ko itong giant lobster na to. Naalala ko kasi yung luto ni Bebe Loves dito. Pinapakuluan niya lang sa 7-Up to. Napakasarap. At kailangan na nga namin bumalik sa apartment kasi kailangan namin maka-check out before 11 o'clock this morning. Pero bago yan, bibili muna kami ng souvenir. Kasi ganun yung laging ginagawa namin pag may pinupuntahan kami o gumagala kami ni Bebe Loves. At eto nga, kinuha na namin yung gamit namin dito. Nag-check out na kami. At dito, pupunta na kami sa next destination namin. Dito sa Magnetic Hill. Maraming pwedeng gawin dito. Mamaya papakita namin sa inyo. Pero ang unang gagawin namin dito, pupunta kami sa Magnetic Hill Zoo. Kasi first time ni Bebe Loves dito. Ako naman nakapunta na ako dito dati. Kasama ko sila Papa Bay. Ito, nakapasok na kami ni Bebe Loves. Ang per adult, magkano Loves? 17. 17. Oh,
Saan na yung mga Ito, dito, excited ka eh. Nakakatuwa lang din panoorin yung mga kahayupan dito eh. Kasi syempre, hindi mo madalas makita to. Hindi mo nakikita to araw-araw kaya ini-enjoy talaga namin dito sa zoo. B, anong ginagawa mo dyan? Alam mo, bigla akong naalala yung mga kambing namin sa Bicol. Paano mo sila tinatawag, babe? Yung nagre-response. Eh. Uy, B! B! Nagre-response, B! Ala! Sumasagot. B, lupit mo ah. Tropa, kain ka muna. Par, kain ka muna par. Ang bait na ako sa talaga. Habang nag-ikot-ikot nga kami ni Bebe Loves dito, pinag-uusapan namin since summer ngayon dito. Ano kaya mangyayari sa mga hayop dito kapag winter? Ano kaya itsura nila? Hindi ko din alam, pero itong ginawa ko, nag-sideline na lang ako dito sa zoo. Ilan ho kayo, ma'am? Isa lang kayo? Tara. Yeah. Yo, bakit? Saan po pupunta? Ano, dito kayo sa kangaroo. Kangaroo. Yung kangaroo natin kasi nagpapahinga pa. Kuya, Oh, saan yung mga kangaroo nyo dito? yung mga kangaroo namin medyo tamad mga musta eh. Ayan oh. Pero nandoon lang sila sa gilid. Ayan sila. Ayun. Oh, mga patambay-tambay lang ngayon diyan. Ayan. Tulog. Oo. Itong isa, nagugutom na. Ito, Ayaw nilang magpakita. itong problema kasi sa amin dito. Itong problema ng mga kangaroo namin dito. Ay mga musta. Kasi hindi pa Pasko eh. Oh, Pag Pasko, mga ngamusta yan. Lalabas na. Gagalaw yung mga yan. Ma'am, thank you ah. thank you sir. Sige. Kahit sandali lang kami rito sa zoo, nag-enjoy naman kami. Lumabas na kami dito kasi pinag-uusapan talaga din namin yung magnetic hill. Merong magnetic hill dito mga kababayan. Siyempre may bayad din dito. Since nandito na nga rin kami, gusto namin talaga experience yun. Itong optical illusion. Nope. First time. Kaya pala hirap si Malibu. Pababa to, parang packet to. Lipat daw. Nilipat tayo dito. Tapos dito na mangyayari yung magic. Kaya pala hirap na hirap siya oh. Inyo-neutral ko yung kotse. Tingnan mo to, naka-neutral. Naka-neutral ah. Dapat tumatras yan. Hey! 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 Ayan ah. Patasin doon sa likod. Oops. Ang bilis. Uy, dahan-dahan lang. Ang bilis. Talagang parang pababa siya. B, naka-neutral yan, B. Hindi Ang ka, bilis. ayan ano yan. Naka-neutral yan. Oh, pababa yan, Labs. Oh, pababa yan. Nawala na yung magic dito. Tunay? Tunay. At paglabas nga namin dito, eto nakita nga namin yung explanation ng magnetic hill. Yung nakikita ng mga mata natin, pero yung white post na yan, talaga nasa tuktok siya. So, syempre pag naka-neutral ka, talagang ang mangyayari yung kotse, magiging pababa. Diba? Ganun lang yon mga kababayan. At eto, pupunta na kami sa Fundy National Park. Isa sa mga pinupuntahan din dito sa New Brunswick. Syempre, feeling kami, nature lover kasi sabi dito, may mga falls daw rito mga kababayan. Pero, hindi ko alam, naligaw na ata kami. Hindi kasi nagre-research Pambihira mga kababayan. Akala namin ni Baby Labs, mapupuntahan namin yung sa may picture. Akala namin, papupuntahan mo yun ng bike car. Kulang sa research eh. Kailangan pala mag-trekking. Daan ka sa mga trail. Pero goods lang. Pero sana ito, makita namin to. Ito yung park. Tapos ito yung PI oh. Diyan kami uuwi mamaya. 3 oras yan mula rito. Akala ko, ilang lakad lang. Pupuntahan natin yung mga waterfalls. Marami daw ganito. Napakalaki pala nito. Maraming waterfalls. Kaso nga lang, B. Ang laki pala na. Papasukin mo yung gubat, B. Yung gubat, ayun yung gubat ng ganyan, B. Papasok ka dyan, oh. Maraming pasukan yung ganyan kasi maraming falls. Una kami sa research. Kaya naman sabi namin ni Bebe Love, sagarin na nga natin itong kalsada na ito. Tignan natin kung ano ang meron sa dulo nito bago man lang tayo umuwi. At eto nga ang nakita namin sa dulo mga babae. Kita namin na maayos yung dagat dito. Syempre picture, video muna kami rito bago talaga mag-decide na aming umuwi. At naalala nyo ba yung sabi namin na hindi kami uuwi hanggang hindi kami nakakapag-kayak dito sa New Brunswick? Sana naman kami pupunta. Eto, side trip na naman. Kami ay magbo-boat rental. Ay. At ito na ka mga kababayan. Natuloy na yung kayak namin ng Bebe Labs. Side trip lang to. Akala namin wala mangyayari dito sa Fundy National Park eh. Ito pala kaya ko. Napakaganda ng lugar. Kahit di namin nakita yung mga waterfalls dito sa Fundy National Park, natuloy naman yung pangarap namin magkayak na magkasama. At dito pa nga nangyari sa napakagandang lake na to. Baka nga pala nagtatanong din yung iba sa inyo katulad ng kababayan natin. Sabi niya, nag-comment siya kung bakit wala pa daw kaming baby. Yung totoo, gusto na din po talaga namin. Pero kami talaga naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung loloobin na niya, loloobin. Mas mabuti ang plano ng Diyos kaysa plano natin. Yun no? At alam nyo ba na pupunta kami ng Quebec
pagkatapos nito. Kasi gusto talagang puntahan o makita ni Bebe Loves yung red door ng Korean movie na Goblin sa Old Quebec. Balak namin mag-stay doon ng mga ilang araw. So abangan nyo yun mga kababayan ha. Sa ngayon uwi muna kami ng Prince Edward Island para makapagpahinga at planuhin yung susunod na gala namin. At sana na-enjoy nyo tong vlog namin yun. So sa next vlog na lang mga kababayan, stay safe and God bless. God first. Ah,